panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. We are called, we are chosen, we are favored and blessed by the Lord. Troubles may come, storms may go. We have hope, we have faith that does not waver. We are ambassadors of faith, ambassadors of faith. We live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We are called, we are chosen, we are favored and blessed by the Lord. Troubles may come, storms may go. We have hope, we have faith that does not waver. We are ambassadors of faith, ambassadors of faith. We live by faith and not by sight.
prepare the way of the Lord. We are ambassadors of faith. Ambassadors of faith. We live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We are ambassadors of faith. Ambassadors of faith. We'll live by faith and not by sight. Not our will, but His will be done in our lives. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Good morning, Jesus! Good morning, everyone! Sabado ngayon. Sabado morning, mga kapatid. At alam ko po, nandiyan kayong lahat sa kanya-kanya mga bahay. Wala nang trabaho ngayon. Sa bahay na lang ang trabaho, mga kapatid. Kaya rest muna tayo sa ibang mga ginagawa natin. Pause for a while. At ibigay po natin ang oras na ito para sa Panginoon. Mananalangin po muna tayo bago po tayo magsimula. Lord, again, sobrang pasasalamat ang binabalik po namin sa inyo sa araw na ito. Sabado na naman po, Lord, at muling nagdaan ang buong isang linggo na nadama po namin ang iyong pagkalinga, ang iyong paglingap sa amin at ang pagmamahal na walang sawa po at walang pagbabagong ibinibigay niyo po sa amin. Salamat po, Lord. At sa araw po na ito, ino-offer pa rin po namin ang araw namin sa inyo. Kayo po ang manguna, Lord, dahil lahat po kami ay walang magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kayo lamang po ang aming inaasahan. At alam po namin, Lord, Romans 10:11, na wala pong umaasa sa inyo na nabibigo. Kaya maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Pagpapatuloy lang po tayo ngayon ng ating topic kahapon. Tayo po ay nasa series pa rin ng pag-ibig na 1 Corinthians 13:13. Meanwhile, these three remain: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. At kahapon po, tayo ay nagsimula nung love does not keep a record of wrong. So, sa araw po na ito, mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ito. Kahapon nga, di ba, napag-aralan natin na kailangan huwag tayong magkikip ng mga ledger or spreadsheet ng mga pagkukulang ng ibang tao sa atin. Dahil ito po ay nagkokos ng sobrang depression, tapos kung ano-ano po ang mga evil thoughts na nagagawa nito. Sabi nung mga iba, anong ibig sabihin nun? Pababayaan na lang kung ano yung mga ginawa sa atin? Hindi po ganon ang ibig sabihin nun. Kasi po, maski ang Diyos, although kahapon pinag-aralan po natin na hindi na maalala ng Diyos ang ating mga kasalanan kapag ka po ito ay hiningi natin ng tawad. Kasi po, kapag ka naman sinabi ng mga iba, ayun naman pala hindi naman pala, nakakalimutan naman pala ni Lord yung ating mga kasalanan. Di gumawa na lang ng gumawa ng kasalanan. Hindi po yun ganon, mga kapatid, ha? Liwanagin po natin. Kapag ka po tayo ay nagkakasala, tayo po ay dinidil ng Diyos according to the truth of the Word of God sa mga ginawa nating kasalanan. Ang sinasabi po nitong does not keep a record of wrongs. He doesn't take it against us, yung kasalanan na yon kapag ka po ito'y hiningi natin ng tawad. Pero tayo po ay dinidil ng Diyos sa kasalanan. Kasi pag sinabi mo na, gumawa na lang pala ng kasalanan, total, hindi naman pala naaalala. That is contrary
doon po sa attribute ng Diyos na God is holy and righteous. Kaya hindi po pwedeng hindi tayo i-deal ng Diyos sa mga kasalanan natin. Dinidil niya po yung mga kasalanan sa buhay natin. Para po yung ama na nagdidisiplina sa anak kapag kami ginawang hindi maganda. Pero ang ama, hindi po niya nire-record ang wrong ng lahat ng anak niya. Pag nagkasala siya, dinidil lang. Pero hindi nababawasan ng pag-ibig ng ama sa kanyang anak pag nagkasala yung kanyang anak. Ganun po ang sinasabi natin dito. Alam niyo po ba mga kapatid, na itong Greek word na ginamit po dito ay logizetai. Logizemai ang ibig sabihin po rito. Kasi po ang original meaning po ng word na yung does not keep a record of wrong sa Greek, ang ibig sabihin po does not reckon the wrong or evil or bad thing. Pero ang ginamit po ni Paul dito ay logizemai. Logizemai. So, ang logizemai na ginamit po rito ay ibig sabihin a sense of adding to someone's account. Okay? A sense of adding to someone's account. Ang ibig pong sabihin dito, mga kapatid, di ba lagi natin sinasabi, paano yun? Kung ano na pinaggagawa niya sa akin, ang dami-dami na. Ibig sabihin, kalilimutan ko na lang lahat yon. Ang ibig sabihin po ritong does not keep a record of wrongs ay hindi po kayo naglalagay ng permanent barrier between you and the person who did wrong to you. Yun ang ibig niyang sabihin na hindi mo ina-add sa account niya yon hanggang sa ito ay mag-pile up na at nagtayo ka na ng impenetrable barrier between the two of you na kahit kailan hindi mo na siya pwedeng patawarin o pagkatiwalaan. Hindi po yun. Yun ang sinasabi rito na huwag kang magbibuild. Kasi kapag ka nag-record ka ng wrong, isa ka na, dalawa ka na, tatlo ka na, hanggang 10 ka lang sa akin, pagkatapos nito, wala na tayo Yun ang sinasabi po ritong keeping a record of wrongs. So liwanagin natin yun mga kapatid Huwag niyo pong gawing dahilan na dahil sinabi ng Diyos na nililimot niya na yung pagkakamali sa atin, ibig sabihin, gumawa na lang tayo ng gumawa. Total, nakakalimutan pala ng Diyos. Hindi niya na naaalala. The Lord will deal the sin in you. Dahil yun po ay tanda rin ng pag-ibig niya sa atin. Hindi niya tayo hahayaan na magkasala ng magkasala. Ang sinasabi rito, pag hiningi mo yun ng tawad at na-deal niya yung kasalanan sa'yo, limot na niya. Hindi siya nagbibuild ng wall para hindi ka na niya mahalin. Yun po ang sinasabi natin dito, mga kapatid, okay? So, wag po nating sabi nga ni Kuya Nanding, do not hear what I am not saying, mga kapatid, Okay. Ngayon po, sabi ko sa inyo kahapon, ipagpapatuloy po natin ito sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga scriptural concept po of loving well and not keeping a record of wrongs. Ibig sabihin, papaano po ba natin maigagawad ito na hindi ka nagbibilang ng pagkakamali o nagkikip ng record ng pagkakamali ng ibang tao sa inyo? Unang-una po, mga kapatid, kailangan lagi po nating iisipin at huwag kalilimutan or let us always assume the best of others. Anong ibig kong sabihin? Lahat po tayo ay nagkakamali at lahat din po tayo ay may mabubuting kabutihan. May kabutihan tayo. Oo. There is something na maganda sa bawat isa sa atin kahit nagkakasala po tayo. Ang ibig ko pong sabihin dito, yun lagi ang tignan natin. Huwag yung wala ng pag-asa yan. Hindi po. I-assume natin yung best of others. Alam niyo po, isa sa nagbigay ng good example sa atin dito ay si San Pablo. Even him, na ang dami niyang mga naisulat, di ba? At ginamit talaga siya ng Panginoon. Ibang klase rin po ang wisdom na meron siya when it comes to the matters of God. Pero
ang sabi niya sa Romans 7:15, I do not understand what I do. Ang sabi niya, I do things that I don't want to do and then hate it. I want to do good but I can't follow through. So, ibig sabihin po, lahat tayo nagkakasala. Maski si San Pablo, gusto niyang gumawa, yun yung gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Understand each one's condition sa mga oras na nagagawa po natin yung mga hindi magaganda. Anong ibig kong sabihin? Lahat po tayo, merong point sa buhay natin na nag-struggle tayo. Gusto natin, alam natin ang kalooban ng Diyos at gusto natin gawin yun. Pero, pumapalya, nagfe-fail tayo. So, intindihin po natin na yung mga kapwa natin, meron din pong ganong struggle at meron din pong ganong point in their life na nag-struggle sila. Gusto nilang bumait, pero nagagawa pa rin nila yung hindi tama. Kagaya po ng sinabi rito ni San Pablo. Lahat, walang exempted. Lahat po tayo dumaan sa ganong state or sa ganong time sa buhay natin. So, ibigay din po natin sa kapwa natin the same leeway na ibinigay sa atin ng Diyos nung sinabi natin sa Kanya, Lord, pangako, hindi ko na uulitin, pero nagawa pa rin natin. Pinagpasensyahan tayo ng Diyos. Ibigay din natin sa kanila yung the same patience na in-apply sa atin ng Diyos nung mga panahon na nag-struggle tayo na gumawa ng kalooban niya. Di po ba mga kapatid? So, stop assuming the worst in people. Nako, ganyan yan talaga. Ginawa niya na yan sa akin dati, gagawin din niya ulit sa iyo yan. Yun. Yun po ay mga salita ng isang tao na nag-keep na ng record of wrongs. Kaya hindi mo na mabigyan ng pagkakataon ng ibang tao kasi itinago mo lahat at nilista mo lahat yung mga nagawang hindi maganda sa iyo noon. So stop assuming the worst in people, mga kapatid, and assume the best of others. Sa totoo lang po, hindi nyo lang po alam, they're doing the best they are capable of. Minsan po kasi, masyadong mataas yung standard natin na kapag ka hindi naabot ng ibang tao, wala na sila sa iyo. Hindi nyo po alam na yun na po ang the best nila. Para sa kanila, yun na po ang the best nila. Dahil hindi po tayo pare-parehas ng naabot ng kaisipan. Meron pong mga tao na hanggang dun na lang sila. Kahit na anong ipilit mo sa kanila, hindi na nila kaya yung standard mo. Kaya ang mangyayari, wala ka na sa akin. Kasi nga, baka wala naman pong pumasa sa inyo. Kahit na sino, mga kapatid. Ano po? So, tayo po'y nagkakasala din. May mga panahon na hindi rin natin magawa kung anong kalooban ng Diyos. So, give the same leeway sa ibang tao. Ano po? Para naman po hindi maging broken yung, o kaya hindi maputol yung tulay na nag-uugnay sa atin sa ibang tao. Huwag po tayong masyadong nag-a-assume ng worst sa kanila. Pangalawa po, wish other well, mga kapatid. Regardless of the circumstance. Sasabihin mo, ayoko na. Paulit-ulit na lang yung tao na yan. Ayoko na siyang pagkatiwalaan. Ayoko na ulitin po niya yung ganun sa akin. Okay. Mga kapatid, meron po talagang mga tao na paulit-ulit kang sinasaktan. Pero alam niyo ba that you can love from afar? You can still wish them well even from afar. Ano pong ibig kong sabihin? Sometimes po, yung display of agape love ay best na mabibigay mo siya from afar. For example po, may mga pagkakataon po na hinahayaan tayo ng Diyos na matuto. Pero it doesn't mean na hindi niya tayo mahal. May mga pagkakataon na hahayaan ka niya doon sa gusto mo na sinasabi niya na sa iyong huwag mong gawin pero pinipilit mo, hahayaan ka niya dyan
para matuto ka. Baka sakaling pagka lumayo siya, ma-realize mo na kailangan mo pala siya. Pag-ibig pa rin yun. Halimbawa, sa isang kapatid, di ba? Merong mga kapatid na ibinibigay lahat sa mga kapatid nila, lahat ng gusto, tapos tinutuwid mo sila na minsan pala na nararamdaman nila na lahat na lang gusto mo idikta sa akin, ganon. Pero yung isa naman gusto lang niya na mapabuti yung kapatid. So, there will come a time that you have to stay from a distance. Diba? Parang, diba? From a distance. But it doesn't mean na hindi mo na mahal. Hinahayaan mo lang na matuto. Dahil pag natuto, aayos siya. Pero mahal mo pa rin siya. So, meron pong pagkakataon na gano'n na sinasabi mo, paulit-ulit na lang eh. So, in that case, hayaan mo muna na ma-realize nila yon, pero you can still love them from afar. Pray for them. Wish them well. Diba? Kahit na malayo ka, pero you still wish them well. You still pray for them. Diba? Hindi mo pa rin sinasara ang pintuan mo para sa kanila. So, yun po yung ibig sabihin dito. Ang tawag po doon wisdom sa pagmamahal mo sa kanila. Binibigyan ka ng Diyos kung ano ang dapat na gagawin mo. Pangatlo po, focus on what we have in common with other people, hindi yung differences. Kasi pagka po tayo ay nagtuon sa differences nating lahat, wala na pong magkakasundo sa atin. Dahil kahit magkapatid ay magkaiba. Kahit na mag-asawa, magkaiba. Diba? Kahit ang kambal ay magkaiba, mga kapatid. So, focus on what we have in common. Huwag doon sa differences natin. Sana nga po maging makakalimutin tayo pagdating sa differences natin, ano? Tapos maging maalalahanin tayo kung ano ang meron tayo in common. Ano ba yung meron tayo in common? We hurt. We bleed, di ba? Parang lahat tayo ay nasusugatan. Lahat tayo ay nasasaktan. Pare-parehas tayo ng dinaranas sa buhay. Meron lamang po talaga, we are all in a race. The race of life, mga kapatid. Meron pong mga tao na nagtatali pa lang ng shoelace, yung kapatid niya, nandoon na siya sa dulo at nagsumisigaw sa kanyang, ano ka ba? Ang kupat-kupat mo. But we are all in a race. Magkakaiba lang po tayo ng speed. Yung iba, mabilis tumakbo. Yung iba, mabagal, parang pagong. Di ba? Wag naman na yung mabilis tumakbo, kapag ka nakita niya na maggaganyan, ay nako, ayan na naman po. Ang bagal-bagal kasi, wag naman pong ganon. Kasi mabagal man yan, ay kasama pa rin siya sa takbo ng buhay. Oo, makakatapos din po yan. Wait ka lang. Oo, mabagal man yan, tumatakbo pa rin po. Ang mahirap nito, baka mamaya dahil sa lagi mo siyang ano ba naman? Baka mamaya sumuko sa takbuhan. Mas masama po yun. At least kahit mabagal, sumasali pa rin sa takbuhan sa buhay. Pagkayan baka iiyak ka kapag kayan po ay hindi na tumakbo. Mas okay na yung di ba masyado kasi tayong fixated dun sa bilis. Kasi nga ang lahat ng bagay ngayon, mabilis na. Mga instant na, di ba? So, yung noodles, hindi na kailangan kagaya dati, magpapakulo ka muna ng tubig, pagkatapos ilalagay mo siya, tapos titimplahan mo siya. Ngayon, gano'n, pag gano'n mo ng tubig, gaganunin mo lang ng konti, wala, kakain ka na, di ba? So, wag tayong mga masyadong fixated dun sa bilis. Dahil hindi lahat po ng mga tao, mabilis. Oo, mga kapatid. Kaya,
focus po doon sa what we have in common. Lahat po tayo ay umaasa lamang sa grasya ng Diyos. Lahat po tayo ay hindi mababait. Lahat din po tayo ay nagfe-fail. Wala pong tao na pag nag-umpisa siya ng ganito, sa buong race ng life, perfect lahat. Wala pong ganun, mga kapatid. So, kailangan po magbigay tayo ng, anong tawag dun? Space, hindi space. Allowance. Magbigay tayo ng allowance. Give allowances to people, especially those na kilala mo na medyo hanggang dun lang ang naabot sa ngayon. Huwag po tayong masyadong drastic. Oo. At ang pang-apat po, ito pong pinakamahalaga. Learn and practice forgiveness. Kasi po, love is directly tied with forgiveness, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ni Lord sa Luke 7:47, when you have been forgiven much, you love much. Luke 7:47, when you have been forgiven much, you love much. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? Forgiven people forgives. Tapos po, forgiveness, kasi talaga pong forgiveness is the simple way of saying, do not keep a record of wrongs. Yan. Yun po yung ang haba kasi ng do not keep a record of wrongs. Pero ano lang po yun, just a simple way of saying, forgiveness is just a simple way of saying, do not keep a record of wrongs. So, forgiveness po means the offense is pardoned. Freeing the person, freeing you to love the person na nagkasala sa iyo. Parang pinalalaya mo ang sarili mo na mahalin mo pa rin ang tao na gumawa sa iyo ng hindi maganda. Yun po ang ibig sabihin ng does not keep a record of wrongs. Ang Diyos nga po pinamalas to sa atin. Imagine, mga kapatid, pinaghahagupit siya. Diba? Binato siya, pinagduduraan siya, tapos carry yung cross, ipinako siya, pero nung mamamatay na siya, ano po ang sabi niya sa Luke 23:34? Ito yung pinaka-the best example. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang hirap magsabi nun, mga kapatid. Sa kanya nga, umabot pa sa kamatayan. Pero sinabi pa rin niya, forgive them. So ito po yung greatest act of love na in-extend sa atin ng Panginoon, yung forgiveness. Tapos, hindi lang yun doon. Yung pagkamatay niya sa krus, ito po ay forgiveness extended by His voluntary death on the cross. Voluntary, hindi po siya, ang tawag po doon ay coerce. Yung coerce, di ba yung parang pinag-anuhan nyo? Ano yun, yung pinag-usapan ninyo na binalak ninyong dalawa? Tama ba ako doon? Sa kanya, wala, voluntarily. Ginawa niya yon. Wala pong nagsabing sa kanya. Ginawa niya yon because of His love for sinners like us. Kaya nga po, the greatest act na po yun John 15:13, greater love has no one than this. Ang sabi niya, that He laid down His life for His friends. Friends ang sabi, hindi enemies. Friends ang sabi, nung mga panahon na yon, tayo ay enemies of God dahil tayo ay makasalanan. Tapos, sinabi pa niya, laying down His life for His friends. Kino-consider pa rin tayong friends. Kahit na ganun na po ang ginawa natin at inalay pa yung buhay niya para sa atin. Can we not extend the same love to other people? Kaya po,
maraming mga tao ay hindi kayang magpatawad because hindi po naranasan kung papaano patawarin. Kailangan siguro po maranasan natin kung papaano tayo patawarin ng Diyos sa kasalanan natin bago mo maigawad yun sa iba. Pero pinatawad na po yun, pinakita na ng Diyos yun sa atin. Hindi lang alam ng ibang tao na napakalaki po ng pagpapatawad na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po ba that forgiveness forgets the past, engages in the present, and hopes in the future? Ulitin ko po forgiveness forgets the past. Kinakalimutan. Wag na po nating ungkatin yung nakaraan. Kasi nakaraan na po yun. Ang dami na pong nangyari in between. Pag inungkat-ungkat po natin, alam nyo, mahirap kasi tayong makalimot po Mahirap tayong makalimot sa pagkukulang ng iba sa atin, pero yung mga ginagawa natin, ang dali nating kalimutan. Di ba? Pagka tayo ang gumawa ng kasalanan, ang bilis nating makalimutan. Pero pag iba ang gumawa nito sa atin, ang hirap nating kalimutan. So sabi rito, forgiveness forgets the past. Engages in the present. Ang ibig sabihin, yung okay kayo ngayon kasi pinatawad mo So kung may ginawa sa iyo yung ibang tao, ang hirap nito. Okay kayo ngayon. Kailangan okay kayo sa present. Dahil kinalimutan mo na yung nakaraan Okay kayo, Mami Paz? Okay sila. Oo, alam nyo, kaya ako tinatanong si Mami Paz, sa isang linggo, siya naman po ang ating merong kwento ng pag-ibig. Tapos, tandaan nyo po yung sinasabi ko ngayon Tapos, i-apply natin dun sa nangyari sa buhay niya. Tignan natin kung kaya talaga, mga kapatid. Kasi minsan, meron talagang sobrang sakit na ginawa sa atin ng ating kapwa na minsan ang hirap nating makalimutan. Tapos idagdag pa rito na engages in the present. Ibig sabihin, hindi naputol yung relasyon ninyo ngayon sa present dahil dun sa ginawa niya nung nakaraan. Parang ang hirap, no? Tapos, mag-hope pa siya for the future. Ibig sabihin, kahit na ulitin niya sa ibang pagkakataon pa yung ginawa sa'yo, hindi pa rin kayo magiging magkaaway. Grabe, no? Anong doon na lang sa huli? Sabi ni Pastor, doon na lang daw, hopes in the future, pero yung engages sa present, wag na lang daw muna. Wag na lang muna. Oo. Totoo yun. Alam niyo po, why you cannot engage in the present? Because hindi mo pa rin nakalimutan yung nakaraan. Totoo po yun. Na-experience ko yun. Kaya minsan, meron akong, sabi ko kay Pastor, pagka merong ano lang naman, parang isa lang naman, sabi ko sa kanya, every time na itong tao na to, may gagawing maliit na bagay, nauungkat ko yung nakaraan. Sabi ko na nga ba hindi pa rin nagbago yan ganon. Tas maiinis na naman ako. After po nun, marirealize ko, sabi ko sa kanya, hindi ko pa rin pala siya napatawad. Kasi kung napatawad ko na siya, dapat, kahit naulit niya, hindi ko na uungkatin yung dati, di ba? Kaso sabi ko na sa iyo ganyan pa rin yan hindi pa rin nagbago. So, ibig sabihin, bine-base ko pa rin yung worth niya at present doon sa past. Ephesians 2, Beb? Ephesians 2. Wala Sa 4?
O sige, babalikan natin. Ako, pakitingin na lang para diretso ko to. Okay. Ano ba yung sinasabi ko? Ayun. Forgiveness forgets the past, engages in the present, and hopes in the future. Ang ibig mong sabihin nito, mga kapatid, i-extend natin ang forgiveness indiscriminately and receive it graciously. Grabe yung mga ginamit dito. Pag sinabi mo pong indiscriminately, randomly, yung parang hindi mo na pinag-iisipan, yung oo. Tapos, pag sinabi mong graciously, kindly, pleasant, in a pleasant manner. Parang minsan, sister, ang hirap naman yan eh. Parang kahapon, sabi ni Ate Fritz, sabi niya, gusto ko, pagka in-interview kami ni Kuya Ernie, sabi niya, ni Tatay Ernie, English din. Sabi ko, gusto mo rin duguin? Ay, hindi niya alam na ako yung nag-comment. Sabi niya, sister, doon pa lang sa lesson ni Sister Ria, dugong-dugo na ako kahapon. Sabi niya, so, mahirap talaga mga kapatid. Kaya nga po itinuro sa atin ito kasi hirap tayo. Pero kapag hindi natin to ginawa, mas mahihirapan tayo. Hindi na tayo makaka-move on. Hindi mo na masasabing, kay ganda ng buhay. Hindi ka na makakaawit ng ganun pag hindi natin sinunod. Alam ng Diyos yun na tayo ang pahihirapan kapag ka po tayo laging nagkikip ng record of wrongs ng ibang tao. Kaya sinabi niya na po ito sa atin. Kaya mga kapatid, remember that love keeps no record of wrongs because love forgives. Kaya, patawarin na natin. Ha, kapatid? Ha? Patawarin na natin, ha? Sabi ni Mr. Arnold, doon sa palengke, may tawad. Pero sa akin, wala. Pero hindi ho. Kayo naman po pipili nun. Pero naranasan na rin po kasi natin yung hindi magpatawad. At masyadong detrimental ang ginagawa sa atin. Sa health natin, sa mind natin, sa relationship natin with other people. Alam niyo po bang nakakasira yun ng relationship with other people? Kaya yung ibang tao, kahit na hindi sila yung gumawa sa'yo, sasabihin sa'yo, ano ba ginawa ko sa'yo? Ba't ka ba nagagalit? Binubuntun na kasi natin sa iba yung galit natin doon sa mga taong ayaw nating patawarin. Alam niyo po ba na mga kapatid na that is also detrimental to your face value? Opo, pansinin po ninyo ang mukha ninyo pag hindi kayo nagpapatawad. Kahit natambakan mo ng makeup yan, mukha ka lamang maraming kolorete pero galit pa rin ang itsura. May makeup ka nga lang, para kang babaeng may makeup pero galit. Pero ang isang taong nagpatawad, kahit walang makeup, mukha kang magandang nagpatawad. Magandang nagpatawad. Magkano ang tinawad? Oo. Hindi, totoo po yun. Nakikita. Tingnan nyo, ang ganda ko ngayon. Sinagpatawad. Thank you, Lord. Hindi po talagang forgive for your sake. Kung hindi ka maka-forgive for his or her sake, forgive for your sake. Kasi mga kapatid, ikaw ang talo dyan. Ikaw talo dyan. Kaya, patawad na. Ha? Oo. Make your enemies thou your friends. Saan yan? Proverbs 16:15. 16:7, Beb. Proverbs 16:7. Sabi, if the Lord is pleased with you, you can make your enemies into friends.
Sabi ni Minister Ernie, wag na lang. Okay na ako. Sige. Oh, sinabi mo yan. Kuya Ernie, gusto mo nang hindi makatulog? Joke lang daw. Ang sarap na nga daw ng tulog niya ngayon. At may kinalaman po talaga dyan ang forgiveness. Ha? Oo. Masarap na tulog niya. Nakita mo, kanina nag-uumpisa ako, sabi niya. Oh, tamo? Magaling ka na. Kasi nakakatulog ka na ngayon sa harap ko. Thank you, Lord. Oo. Uy, wag kayong ganyan kay Minister Ernie. Patawarin niyo siya. Thank you, Lord. Ayan po mga kapatid, ha? So, sa Lunes, abangan nyo na naman po. Alam nyo po, hindi lang naman po kayo ang sugat-sugat na. Ako rin naman, habang pinag-aaralan ko to, aray din ako ng aray. Sugat-sugat na nga rin po ako eh. Pero maganda po yan, mga kapatid. Minsan kasi kailangan tayong masaktan. Kailangan nating minsan masaktan para matuto tayo. Kailangan natin minsan masaktan para sumunod tayo. 'Di ba? Sometimes Proverbs 20:30, it takes a painful experience to make us change our ways. So minsan kailangan nating masaktan para baguhin natin yung ating pamumuhay. Kaya thank you, Lord. Okay. Mga kapatid, ngayon pa lamang po ay mag-comment na po kayo ng game na. Comment lang po kayo. Hindi sinabing commit ni Pastor Simple kahapon, isang araw. Ang sabi niya, comment po kayo. Comment. Oo nga, alam mo minsan si Pastor Simple, pagka nag-aano siya, sabi ko, si Pastor Simple ba Bisaya o Batanggenyo, di ba? Si Mama Chid okay pa eh. Kasi si Mama Chid, Minchi, kahit na Minchi ang sabi niya, kasi alam mo na Bisaya. Si Pastor Simple, kumint. Batanggenyo siya. Okay. Happy birthday, Brother Jodan Balanggit! Ay, happy birthday, Jodan! Happy birthday din kay Sister Camille Grace. Tapos, birthday din ngayon ni... Oo nga. Hi, happy birthday sa aking BFF. Attorney Roy, happy birthday. Magturo. Birthday niya nga ngayon. Ako, nakalimutan ko siyang batiin. Si Brother Silver Balcarce. Magka-birthday sila? Ang galing naman. What are the odds? Okay. Birthday din ngayon ni Sister Chona Matulak. Sister Chona, beke naman. Pakukis ka naman. At belated happy birthday kay Kuya Bert Blanquera at Sister Arlene Bautista. Happy anniversary. Happy, akala ko tao no? Happy anniversary sa Talim Prayer Group. Batiin natin sila, Sister Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Ayan, thank you, Lord. Ang comment ni Sister Tess Mercado, kaya nga po, Sister Ria, bukol-bukol na po sabi niya. Sabi naman ni Sister Vicky Tabora, lahat tayo yan sis, walang hindi nakaranas sa atin. Sister Vicky, dumating na po ang inyong padala.
Ang mga prices natin. Oo, direct from Agoo, La Union. Sister Vicky Tabora, oo. Pina-LBC pa niya yun para makarating yung mga pang prices para sa ating New Testament next week, mga kapatid. Thank you, Lord po. At maraming salamat din po kay Sister Nieves, Africa, sa padala po niyang gulay at saka eggs. Thank you, Lord po, sa pag-alala po ninyo, mga kapatid. Okay, thank you, Lord. Ngayon po, ang ating memory verse of the week, ito po ay makikita natin sa Romans 12:10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Nakasunod ngayon ang ating memory verse pala sa mga pinag-aaralan natin. Kaya wag po natin kalimutan yan. Romans 12:10. Be kindly. May dinagdag pa, no? Be kindly. Meron bang hindi kind affectionate? Meron, Meron, di ba? O, ayan. Kasi hindi magsikap eh. O, sige, kunin mo yan. Nagbigay pa rin, pero may Kasi sabi niya, be kindly affectionate to one another. Sabi ko, meron bang affection na hindi kind? Meron din, di ba? Yun nga. May mga paratang, bibigay lang ng dahil pang sermon. Oo. In honor, giving preference to one another, ang sabi doon. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon po, dako na tayo sa ating memorization. At siya nga pala, nagpiprepare ang mga worker sa Lunes. Umpisa na ng ating New Testament. Diba? Matthew, Mark, Luke, and John. Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John's, Jude, and Revelation. Yan ang next week natin. So ready na kayo, mga kapatid? Ang mga nag-game na, pakita muna na, hindi, wala na muna tayong bata. Next week naman ang bata. Siya nga po pala, ipadala nyo po ang video ng mga bata po sa mga bahay ninyo na na-memorize po itong books of the Bible. Pwede bang mag-challenge? China-challenge ko si Thea na magpadala ng video ng Old Testament. Thea, ha? Tapos, china-challenge ko si Yui. China-challenge ko si Yui ni Brother Bong na magpadala ng video. Ayan. Sino pa ba? Oo, china-challenge ko din si Ellie na apo ni Minister Ernie. At saka si Ellie ni Sister Celia. Dami ko ng challenge. Okay, antayin po namin yung video po ninyo. Si Zea, memorize ni Zea. Old hanggang New Testament. Lahat ng nagmamine, nakita ninyo, di ba? Sabi kasi ni Pastor, memorize ka mo, kumanta ka muna, kantahin mo yung magmamine ako. Kinanta nga niya. So, yun muna. China-challenge ko po yun, ha? Hintayin ko yung video po ninyo. Si Caleb, pag si Caleb gaganon lang yun. Di ba yung uso nung gumaganon lang yun pag kumakanta, wala namang kinakanta. Ngumunguso lang. Okay. Sige po, ang ngayong araw na ito, ang ready ay si Sister Amor Fulgencio, si Sister Kaylin Adap. Apo niya yon? Ni Sister Amor Adap, di ba? Sister Judith Cruz, si Sister Clang Rabang, Sister Marisa Roraldo, Sister Olive Caray. Yan yung mga hindi sumusuko hanggang di natatawag. Sister Glo Garcia. Wow! Si Sister Marla.
Garcia. Hindi Nagbigay na nga lang siya ng sponsor. Mag-sponsor na lang daw siya. Wag na siya mag-memorize. Maria Daniela Garcia. Anak ni Iper, ano? At si brother Joselito Abanilla ng ating Laia. Tama? Parang may kulang dyan. Kasi hindi sila naka-online. Si Ninong Lito, wala ba si Ninong Lito? Game na daw yan hindi siya nag-game. Mga kapatid, mag-comment po kayo kasi kaya lang po namin kayo pinapa-comment para alam namin na online po kayo. Anak daw ni Sister Amor. Si Kaylin Adap. Ayan na, si Ninong Lito. Kaso mali yung PRW. Nong, napaghahalata nong, ano ba yung sinabi mo? Imbis na game ang sinabi mo, PRWSWNT. Present dapat nung hindi to mine. Present daw siya. O yan, game. Si Don, Santa Rinala. Dagdag mo, ayan game na, sabi ni Don. Ninong Lito, tignan natin yung tawa ng tawa. Tignan natin yung mag-ama. Oo nga. Kasasabi ko nga lang dyan. Okay. Ready? Spin the wheel. Spin jam. Si Don Santa Rinala. Ayan, kahapon sabi natin, 'di ba, meron tayo dapat na abroad. Kaya Don, ikaw ang nabunot. Okay? Let's call Don. Maganda 'yan. Ay, bakit ganon? Parang hindi naka-online sa akin. Hindi, game na, sabi niya Sige, baka wala lang dito. Let's try, Don. Ayan na si Don, nagri-ring. Don? Ayan na si Don! Hello, Don! Hello! Ayan si Don. Hello! Ay, naghang ako. Wow. Hello! Hi, Don! At saka si Holly, Yes! Kumusta? Holly. Ganda ng buhok natin, Don, Yes! Ayan. Ready na. Ready ka na, Don? Batiin mo muna. Kasi mas nabunot ka kaysa kay Ninong Lito. Oo nga. Inuna ako sa tatay. Kumusta po mga kapatid? Hello! Ayan, okay. Ready na, Don? Go! Okay. Ay, teka. Hinamin TV ba yan? Okay. Gagamitin kong tune, humanap ka ng pangit. Sige. Joke lang. Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st Kings, 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the last book, Malachi. Yay! Ang galing Ang galing. Children's Ministry, represent! Kasi si Don ay sa Children's Ministry pa. Kaya yan po talaga yan ang advantage ng lumaki sa Panginoon. Hindi nakakalimutan. Amen. Don, chine-challenge ko rin si Ziki. Si Ziki. Oo. Yes. Yung Next video, time. papadala yung video.
Hali! Bakit si Hali hindi nag-ano? Sige Game na. na. Hali! Game ka na ba? Kabado. Game ka na, Hali? Hindi pa po. Hindi ba? Hindi pa daw game. Okay. So, nanalo si Don ng polo. O, Don, bibigay natin to kay tatay. Kay tatay na lang. Oo. Yes. Parang nanalo na rin si tatay, ano? Opo. Ayan. Congratulations. Thank you, Lord Don. God bless everyone. Amen. Take care. Ayan. Ingat po. Thank you, Lord. God bless. Ayan, mga kapatid. Ganda talaga ng internet doon, ano? Walang lagging, wala ring ano. Kaya buong-buong narinig. At ang bilis ni Don. Siya nga po pala, sila po ay nasa Illinois, Comfy, Illinois ngayon. Nasa Chicago po sila. Kaya thank you Lord that kahit na nasa malayo, kaya nga sabi niya, iba talaga ang lumaki sa children's ministry. Oh, may hirit pa si Kuya ng isa pa. Go Jam! Isa pa! Oo, wala tayong magagawa. Mag-ama talaga. O, di ba? Nanalo na ng 2 beses si Ninong Lito ngayon. Oo, di ba? Siya nabunot si Lord ang pumipili. Anong gagawin natin? Oo. Araw ngayon ng mga Santa Rinala. At wala kayong magagawa doon. Oo. Santa Rinala. Ninong Lito, ayan ka na. Hello, Nong. Good morning. Talaga naman si Ninong Lito. Oh. Yes, yes. Good morning, mga kapatid. Hey. Nong, mukhang talagang araw nyo ngayong mag-ama. Good morning sa inyo lahat. Nong, Ay, pangalawang panalo mo na to kasi yung napanalunan ni Don, iyon na daw yun. talaga. Galing ni Lord. Amen. O, Nong, ready ka na? Nong? I thank you, Lord. Nong, ready ka na? Okay. Walang lifeline. Pwede. Lifeline daw. Pwede. Si Ninang. Pwede kay Ninang. Sige. Okay, go, Nong. Okay. Yan. Okay. 1, 2, 3, go. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King and 2 King, Anong tono yan? 1 Chronicle and 2 Chronicle, Ezra, Nehemiah. Nong? Hindi nagsasabay eh. Daniel, Hosea. Ano pa? Nagpa-black out tuloy ako eh. Lifeline. Nag-i-echo eh. Oh. Daniel, Hosea, Joel Amos, Obadiah. Ano pa? No? Ninang, turo. Lifeline. Ulit, friend. Ulit. Nawawala eh. Sige po. Pwede take 2.
Pwede take two. Pwede po, sige po. Okay. Nagrahang. Hello, Nong? Okay, go po, Nong. Is Exodus, Leviticus, Numbers. Ayan. Ikot lang yung aking internet eh. Sige lang po. Napuputol eh. Oh, sige. Genesis, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First, Second King, First Chronicle, Ephraim, Jovenson, Joel, ano yan? Joel, Amos. Hosea, Amos, Obadya. Amos, Obadya. Obadiah, Hosea, Konti na lang. Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Yay! Thank you, Lord. Natapos din. Thank you, Lord. O, Nong, congratulations. Hi, Ninang. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Congratulations, Ninong. Nakadalawang regalo ka ngayon. May lifeline siya. Thank you, Lord. Thank you, Lord po. God bless, Nong. Okay. Ayan. Thank you, Lord po. Sabi ni, yan po ay nagpapatunay na si Ninong ay nasa Pilipinas. Dahil sa internet. Ang bilis. Sabi ni Don, call-asan na lang po. Sabi ni Sister Trining. Sabi naman ni Don, Tay, lifeline, pero collect call. O, diba? Nakatapos din. Thank you, Lord. O, ready siya. Ano yung tono niyang yun? Hindi eh. Tan-dan-dan-dan-dan. Ta-na-nan-nan-nan. Dan-dan-dan-dan-dan-dan. O, yun. Nong, ano ba tono yun, Nong? Hello. Hello, how do you do? Kung ano man po yun, ano bang yan? Ano ba yung tono mo? Thank you, Lord. Talagang grabe, mag-ama pa talaga ang nanalo sa araw na ito. Kaya, mga kapatid, sali na po kayo. Kayo, panay lang ang tawa nyo. Nakikitawa lang kayo. Tapos, ayaw nyo naman sumali. Oo, uso naman ngayon yun. Pag may nakalimutan kayo, sasabihin nyo, naglalag ang internet pero buo yan. O, diba? Tapos halimbawa, nyo na, nandun na kayo sa Daniel, diba? Tapos Malakay! Ganun lang. Imalakay yun na agad. Maraming salamat po sa kapatiran natin na talagang they are trying their best. Ang maganda nito, sinusubukan. Kasi hindi nyo naman malalaman kung nabuo nyo nga siya hanggat di kayo sumasali. Kahit na magkamali kayo, at least napatunayan ninyo na,
kaya pala, aba, may mali pa pala akong dalawa. Oh. Pagka ayaw niyong mapahiya, ayaw. Di wag. Thank you, Lord. Okay. Ngayon naman po, pakinggan na natin ang ating new song na Paglingap by Sister Vera. At kasama po niya ang Fifth Harmony. At tuloy-tuloy na po tayo. Abangan niyo po ang kwentong pag-ibig ng ating mga kapatiran from the East. Thank you, Lord. Heto na naman, namamanga sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nakukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan, di ka nagsasawang ako ay dinggin sa manalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan, ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan, ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, O Panginoon, O Panginoon, sa'yo ang luwalhati. Good morning, Jesus. Magandang araw po mga kapatid at narito na naman po tayo sa panibagong sabi natin mga kwento ng pag-ibig. At ang Diyos ay napakabuti sa atin at patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon upang ma-share sa lahat mga kapatid ang kabutihan ng Panginoon. Bati muna at ang ating pong bisita ngayon mga kapatid ay si Brother Larry at Sister Linda. Thank you, Lord. At kasama ko si Pastor Fred. Thank you, Lord. So bati muna kayo mga kapatid. Good morning, Jesus. Good morning, County family. Good morning po, Comfy family. Good morning, Jesus. At sa lahat ng nanonood, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Nagpupuri po ako tagpapasalamat sa ating Panginoon at naimbitahan po kami upang maihayag ang kabutihan ng Panginoon sa ating lahat. Amen. Pastor Fred. Okay. Manalangin muna tayo bago tayo. Amen. Sa dakila naming Ama, salamat po sa napakadakilang oras na ito
na mahayag ang iyong pag-ibig sa aming lahat, lalo na sa mag-asawang Brother Larry at Sister Linda, na napili at hinirang mo, Panginoon, upang maghayag ng iyong kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. So, purihin ang Panginoon. At kung nasusubaybayan po ninyo itong segment na ito, almost 2 weeks na, no? Ika-second week na po natin, o ika-third week na ata ito, mapansin po ninyo, ang ating mga bisita ay kalimitan sa couple, mga 14, 15 years in marriage. Pero this time po, makakarinig po tayo ng patutuo ng dalawang mag-asawa, Brother Larry, Sister Linda, na ang marriage sila 30, no? Going to 31. So, purihin ng Panginoon at tiyak marami po tayong matututunan sa kanila dahil hindi po madali na umabot sa 31 years at maaring more pa, mga kapatid. Ngayon, tayo magsimula na po tayo sa ating segment. At meron lang po akong gustong tanungin kay Brother Larry at kay Sister Linda. Ako'y curious din, mga kapatid. No? Curious lang. Na what does it take, no? Parang isang marriage ay umabot ng 30 to 31 years at more. Meron bang sikreto? Brother Larry? Una-una po sa lahat, thank you Lord sa opportunity na ito na ipinagkalob sa amin. Ako po ay nagpupura at nagpapasalamat sa Diyos dahil yung 31 years po talagang hindi po biro, but glory to God. Dahil nung ako po'y kinasal bilang isang lalaking kinasal, nung nanunumpa po kami doon sa harap ng, una kami sinasal sa West, pangalawa sa simbahan. Nung ako po'y nag-pronounce ng vow, hindi ko po ito tiningnan na vow lamang doon sa aking asawa, kundi nakita ko yung kalakihan ng vow na yun, kung vow sa Panginoon. Dahil nga, habang kinakasal kayo sa simbahan, di ba? Parang instrumento lamang yung pare, but you're taking a vow to the Lord also, that doon sa mga mangako mo sa iyong asawa, si Lord ang naka-witness doon sa vow na yun. Kaya, glory to God po, kaming dalawa yun ang naunang naging pamantayan namin. Sister Linda? Thank you, Lord. Sa totoo lang po, matanda po ako ng 10 years sa Kanya. Pero, sasabihin ko na, mas maano po ang Kanyang abilidad, mental, sa pagdidesisyon, sa lahat. So, tagasunod na lang po ako. So, ang naging po sa aming marriage, kung kayo'y tumagal, pag-uunawaan po sa isa't isa. Kung ano po yung kanyang kahinaan, ako naman lalong bigayan na lang po kami, nag-uunawaan. Kung siya pigalit, ako'y tumatahimik na lang kasi sabi niya, dakdak ka ng dakdak. Tama po yung sinabi ni Pastor, na kasi po Batanggay niya po ako, sabi ko nga, hindi ka na nasanay sa aking boses. Sabi niya, para kang may kaaway, iyon ay talagang boses na ng mga Batanggay niya. Kaya matuto ka ng unawain mo yung aking boses. Kaya, yun po, ang aming pag-aano sa isa. Thank you, Lord. Malawak na pangunawa. Pero yung kay Brother Larry, no, sa lahat ng mga ikinasal, no, kung babalikan po natin yung mga vow, no, gaano natin binigyan ng halaga yon? At naintindihan nga ba ng mag-asawa during the marriage, no, yung araw na kinakasal, gaano nila kahalaga na binigyan ng halaga at inunawa kung ano yung sinasabi. Kasi minsan nangyayari, para bang ang tagal naman itong hindi pa patapos-tapos, para makakain at makauwi na. Pero sabi nga ni Brother Larry, binigyan niya ng diin at pansin yung binitiwan niyang mga salita. Sila mag-asawa, yung kanilang marriage vow na talagang hanggang wakas ang kanilang pagsasama. Amen. Pastor Fred, meron ka ba itatanong sa kanila? Kasi kami ni Sister Nilda, 7 taon naman ang tanda ko. Pero hanggang ngayon, Merry Christmas pa rin. Amen. Thank you, Lord. Sige. Okay. Basahin ko muna yung ating scripture, ha? Sige.
At ang ating scripture, tungkol na naman sa mga nakatatanda. Kasi pag nakakatanda, maunawain yan, di ba? Yung mga pinagbibigyan yung mga bata. Amen. At tulad din, love, husband, love your wife as unto the church. Meron din naman sinasabi dito sa 1 Peter 3, verses 1 to 3. Pwede, basahin niyo yung hanggang 1 to 7 para makita natin lalo. Kaya naman mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Ito ang magandang balita ng Panginoon. Lord, luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa pamamagitan ng mga talatang aming nadinig. Pagpalain mo kaming lahat, yung mga nakikinig, naway makarating sa kanila ang pinakabuod ng mensahe mo sa mga mag-asawa, lalo-lalo na doon sa different cultures na mag-asawa at higit pa sa lahat, yung kanilang age gap, Panginoon, na ang lahat ng gap na ito'y maging connecting link. Amen. Upang makita ang pagmamahal mo sa kanila. Mangusap ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. Sige, ikaw na magtanong. Sige, thank you, Lord. Alala ko tuloy yung mga age gap na. Thank you, Lord. Kami ni Sister Linda kasi 9 years ang age gap namin. Kaya Sister Linda naman, malawak din ang pangunawa sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, pangalawang, curious lang ako mga kapatid. Alam ko, siguro di lahat ginagawa ito. Yung inyong mga wedding pictures, di ba? Na lahat naman siguro na-preserve niyo po yan, no? Gaano kadalas ninyong tinitignan ito o binabalikan? Sa akin po, Buksan mo yun. Sa akin po, bilang asawa na laging nagliligpit po sa mga inaayos-ayos, pagka po nakita ko yung medyo magulo, nakukuha ko pong buksan uli yung aming picture, yung album. Lalo ko ako medyo nalulungkot. Kasi si Brother Husband po, na-assign sa malayo-layo, sa Batangas. So, pag nakita ko yon, parang na ano yung aking, yung memory, alaala. Reminisce, memory na nung kami kasal. At noon nga pong una, talagang ang pag-asawa talagang may nandyan ang ups and down. So, nung siguro po mga 2 years yun, na nakilala na po namin si Lord. At siguro na ano na din siya sa relationship namin na gano'n, na medyo nagkakatalo-talo, ay inaya po niya ako sa ganitong gawain. So, ako naman po ay sumama. So, simula po noon, nag-attend na rin po ako ng ganyang gawain. Amen. Kaya yun po isa po rin. Brother Larry, yung mga wedding pictures nyo, tapos kaya nabanggit mo kanina yung mga wedding gifts. Share mo nga yun. Ako, brother, talagang naka-intact yung aming album nung kasal. Pati imbitasyon, pati yung mga talagang well taken care of yun. At mayat-mayat yung aking inanot. Sabi ko nga, pati yung mga gifts namin nung kinasal kami, ay naririyan pa rin. Kaya yung aming mga aparador, puno pa rin ng mga kagamitan, yung karamihan doon regalo nung kasal. Hindi na babasag yun, ha? Di ba yung, nung kinasalo kami, uso yung mga Pyrex, kaya napakarami namin Pyrex, yung mga gamit. At yun nga, nakakatuwa kasing tingnan na you were able to preserve things na sa akin kasi valuable yun dahil that were given to us during our wedding. So, hindi ko basta-basta, kumbaga sa ano din namin, basta-basta dinidispose. Hanggang sa naririyan lang yan, kahit na nga may isa kaming set ng ano na nagamit namin
nagtira ako ng isang magkapares na cupping saucer para lang may matira doon sa regalo na yon. Parang, tapos, karamihan doon, naalala ko sino nagbigay nito, sino nagbigay niyan. Kasi siguro kailangan mong gawin yon para, yun na nga yung sabi ko na yung bow mo, it's not just a mere bow, but you have to, internalize mo talaga sa yung pagkatao, no? Kasi kailangan mong ma-remind lagi na you did not take that vow lang as is, but it takes some kind of commitment and determination to fulfill the vow until the end. Amen, amen. Kasi hindi naman lahat ng mga mag-asawa na hanggang ngayon pine-preserve pa rin yung mga regalo. Kalimitan nga, yung regalo sa kasal, iniririgalo rin sa kasal. So, ako rin ngayon ko lang nakita na, marami na hindi binibigyan ng pansin ito. O maari pa din sa mga wedding pictures, bihira na lamang tignan, pero napakagandang balik-balikan dahil kasi yung isip mo, maibabalik doon sa mga pangyayari sa araw na yon na kayo'y nagkaroon ng sumpaan. At the same time, mariremind ka rin na yung time na yon hindi nyo alam kung anong mangyayari, di ba? Kung anong buhay ang haharapin ninyo, na anong nangyayari, you're just hoping at dreaming. Nananaginip pa pala, dahil hindi mo alam, di po ba? Pero napakabuti ng Diyos at nasa 30 going to 31. Pero alam nyo, ang katotohanan talaga, mga kapatid, sa lahat ng mga couples, ang married life is hard work eh. Hard work siya. So hindi lamang hard work, kundi ito'y a wonderfully hard work. Hindi basta to darating ng ganyan yun eh, kundi talagang both parties kailangan ng cooperation and participation para makarating, di po ba? Pastor Fred, Pastor Fred, alam ko saan ba sila nagkita una? Okay. Saan ba kayo nagkita? Nagkita una. Si Pastor, Pastor Alex, alam yung aming, na-share ko na ito dati. Sabi ko nga, parang ako, I was the answer to her prayer. Kasi si Sister Wife po noon ay 37 years old na. So sabi nga noon, hindi na mag-aasawa, hindi na mag-ano. But ibang klaseng kumilos ang Diyos kasi may isang taong ginamit na parang namagitan sa amin. Actually, yung tagalinis ng kuko yun. So pag uwi ko galing ng Sambales, kasi nasa Sambales ako noon, sabi niya, hindi, meron diyang merong teacher na binigay ko yung picture mo, yung ganyan-ganyan. So nakita ko siya doon sa may harapan ng bakery. So ako nagkunwaring bumili ng Spanish bread. Yun ang style mo pala. Para makita ko siya. Dahil nagwawala siya doon sa harapan ng kanyang tinitirhan. Doon po nagsimula. At yung siya po ay nagtuturo noon sa mga bata noon sa Quezon City. Social welfare po ako. Sa DSWD siya, dati kila Mrs. Mariano, yung dati di ba may prayer meeting tayo sa Quezon City? Sister Tess Kunanan. Yan. So, doon po siya dati. Ngayon, di ba uso pa noon ng love letters? Inabutan pa natin pastor yon. So, may mga bata noon na nag-ano sa. So, ako naman parang, sige, binigyan ko ng love letters, tapos binigyan ko siya ng deadline. Nasabi ko, you have to answer this letter on or before November 1st. Para ganun yung style, brother. So, di ko in-expect. Wala naman akong kasi nasa Sambales na ako ulit. Ngayon, October 31, may dumating na letter. Na telegrama pala. Telegram pa noon. PTNT. So, nagulat ako dahil sa akala ko kung may nangyari sa amin sa bahay sa Bicol. Sabi ng gwardiya, Sir, meron po sa yung telegrama. Pagbasa ko, galing sa PTNT, galing sa kanya, sabi niya, see you on November 1st. Kaya po nag-date kami ng November 1, 1988. Wow, naman. Umpisa na po yun. November 1 pa. At kami kinasal ng December 23, 1988. Ilang taon yun noon? Buhat nung siya po sagutin ka, ilang taon? Nagyabang pa po wala siya. Kami, buwan lang kapatid. No. Kasal lang kagad? Oo. Kaya nga yun po yung hindi naman challenges na hinarap namin kasi wala kaming ligawan na matagal. Kumbaga sa ano yung tawag doon? World romance, tinatawag. So,
nagkaroon kami ng adjustment period sa isa't isa nung kinasal na kami. During the marriage na. So, yun ang napaka-difficult part. Kasi nga, nabanggit nyo kanina, yung Batangueña, Bicolano, marami akong anong kultura ng Batangueño ngayon. Malalakas ang salita, tapos di ba para pag nag-usap, parang kala mo mayroong pinagdidibatihan na ano. So, kami naman noon, hindi kami sanay dun sa pero glory to God, aside from that, yung age gap, yung hindi pagkaroon ng mahabang knowing each other period, doon ako tinawag ni Lord. Kaya nung kinasal kami, ang bait ng Diyos kasi binigyan kagad kami ng anak. At 37 years old, na dapat medyo mahirap na siyang magkaroon ng anak, binigay sa amin si Pia. So, on the first year ng our marriage namin, Pia is there. There's a bond. So, lalo ko na nung nakita yung commitment na no matter what, I have to stand by my commitment. Or my vow. So, napakabuti ni Lord kasi nung after 1 year, God found me in the prayer meeting na. So, nang 1991, I was with Compi already. So, kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil during that mga struggling moments, hindi na kaming dalawa lang or tatlo lang si Pia. God is there already at the center. So, yung mga pinagdaanan namin, mga pagtatalo, mga discrepancies, kasi mabating niya, mahilig doon sa mga simpleng luto lang, mga ganon. Bulang lang. Tapos sabi nga noon, naalala ko noon, sabi ng biyanan ko, yan kang asawa mo nakain ng hawot. Sabi ko, ano kayang hawot? Di bang hawot sabi ko kasi ang hawot is grass, but in Batangueño, it's the tuyo. So, yung mga differences na yon, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandoon si Lord habang ina-iron out. Kaya tumagal kami ng ganon katagal na we're now turning 32 by December. Amen. So, ibig sabihin, sa 30 years going 31, na-experience nyo din yung tinatawag na seasons in marriage. Yes. Yung winter, rainy, autumn, yung summer. Paano nyo nanuto? Lahat yan, Pastor. Paano nyo? I think yun nga yung sabi niya kanina na although magkaagwat kami ng almost 10 years, but glory to God na I was blessed by God na malawak yung pag-unawa at malawak yung pagtingin sa bawat mga sitwasyon. Yung respect na doon. So, at the same time nga, nung nandito na ako sa charismatic, so mas lalong naging madali. Mas lalong naging madali sa akin dalhin o kaya harapin yung mga anumang naging challenges na doon sa amin. Amen. So, ibig sabihin, yung love na nag-bind sa inyo ay hindi lang to emotion, kundi decision talaga. Yes. Kasi pag emotion, mahirap di ba? Parang pakiramdam ko, hindi kita mahal, pakiramdam ko, mahal kita. Pag naging batayan natin emotion, hindi magso-survive ang marriage Kundi yung decision na sinabi mo, Brother Larry, yung inyong vow, decision yun na i-commit mo na yung sarili mo. At the same time, dahil nga sa naging Christians kayo, so ibig sabihin, isa sa mga susa is praying together. Yes. Talagang kailangan, hindi lang basta prayer to, kundi iluluhod talaga, di po ba? Pastor Fred, meron ka bang itatanong sa ala? So nakikita ko, tatlo na ang differences nilang. Age gap, culture, at saka yung profession. Yun, oo. Yes. Kasi yung kanya, teacher. Yung social worker. Social worker. More social worker, yung kanya, accountant yan. Mas malawak Hindi ubra yan, hindi maraming ubra pressure. May piso, 2 piso. Tama na yung samperang diferensya, hindi po pwede yun. Sa inyo naman, social worker, pwede na yan, pwede na. But in spite, sa differences ninyong dalawa, naroon yung Diyos. Amen. Through the power of the Holy Spirit, nagkaka-struggle, pero sandali lang. Basahin ko sa inyo yung word sa ating pagano. Okay, ito yung word,
1 Peter 3, verse 3 ha. Tuloy ko hanggang sa 7, pati yung sa lalaki ha. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng gintong alahas at mamahaling damit. Hindi lamang hindi yung, huwag ka na magbihis, huwag ka na, hindi Hindi lamang ito. Sa verse 4, sa halip, pagyamanin ninyo ang inyong magandang nakatagong puso. Pagyamanin. Amen. Ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa. Nalubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. So, naroon yung relationship with God and relationship with one another. Okay, ha? Yan ang nagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos. At sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Tulad ni Sarah, sinunod niya ang tinawag na Panginoon, ang kanyang asawang si Abraham. Kayo rin ang magpapabilang sa mga anak kung matuwid ang inyong gawa. At kung wala kayong anumang kinatatakutan. Ito 7, ha? Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo ang pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong panalangin. Napakagandang instructions sa ating lahat. Alam mo yung mga love na ganyan, tinignan ko, alam mo yung love sa Bible kung ilang beses? Tingnan ko ha. Sa King James Version, ang salitang love, sinabi na 310. Sa Old Testament, 131. Sa New Testament is 179. Sa New American Standard Version, bakit 348? Sa Old Testament, 133. Sa New Testament is 215. Dahil doon sa salitang charity. Nagkaroon ng transliteration, inaayon sa takbo ng tunay na buhay talaga. Kaya ang mga ito nagkaroon differences. Subalit, ang salitang pag-ibig, hindi kukupas talaga yan. Praise God. Ang buhay, kasi marami ngayon nagbibigay, Pastor? Mga bulaklak. Oo. Napakamahal naman. Yung mga bulaklak, minsan, allergic ka pa di ba? Totoo. Sabi nga ng isang kumpare ko na nasa foreign, ng isang bangko, sabi sa akin, hindi na daw huwag kang papayag na bigyan ka ni bread ng bulaklak. Bakit? Basagin mo pera. Kasi kung anong gusto niya, hindi naman kaya ka nagbibigay ng regalo dahil yun ang gusto mo. Hindi. Magbibigay ka ng regalo dahil ano namang gusto mo. Yan. Kaya sa ating pakikitungo, sa ating asawa, unang-una yung pag-uunawaan. Amen. Yung unawaan or appreciate our own differences. Pangalawa, yung adjustment. Pag itong adjustment na we are full of the Holy Spirit, nako, meron man diferensya. Sandali lang yun. Amen. Pangatlo is prayer. Hallelujah. 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nadoroon. Amen, amen. At isa sa mga pinakamahalaga na area na hindi dapat ma-neglect sa buhay ng mag-asawa ang komunikasyon. At itong komunikasyon, sabi nga, the more you talk to each other, the more you will know about each other. Ngayon, meron lang tatlong, hindi naman actually question. Ito yung isang reality, Kagaya ng, naitanong nyo na ba sa bawat isa, Para bang Brother Larry, tatanong mo kay Sister Linda,
kamusta na ako bilang asawang lalaki? At yung man si Brother Larry, gano'n nga, parang vice versa na, nagkaroon ba kayong ganito nagtanungan, kamusta na ako bilang asawa? Sister Lita, tatanungin mo si Brother Larry. Hindi pa po nangyari yun. Ano na? Hindi pa po nangyari yun. Ay, hindi nangyari. Bakit? Parang okay lang. Okay naman, walang problema. Action na lang yung... O yung mic mo. Nagkaka-communicate po kami through action. So never na nagkatanong kayo na, kamusta na ako bilang asawang lalaki? O Hindi. kamusta na ako bilang asawang babae? Ay, hindi. But anyway, isa Kasi yun sa pastor, mga ganito sinasabing po ano yun. Isa siguro sa naging sikreto din namin. Ako kasi bilang husband, I let her grow on her own path. Yung bang, meron kasi siya nung, nakita ko na kasi kung magkasano, meron siya mga gusto at meron siya mga naisin na ayaw kong ma-disappoint siya. Oo. So I let her grow base doon sa kanyang gusto. Oo. At ako naman, kasi nga I have my career, Oo. parang ayaw ko kasi siyang maiwanan. Kaya nga nung nagsabi sa'yo, magninegosyo ako. O sige, magnegosyo ka. Kaya nga nung inabutan na nasa kay Lord na kami, nung sumasama siya nung sa fellowship, siya naman, sinasabi niya para sa lantang gulay dahil pagdating sa fellowship, tulog. Dahil nga pagod doon sa pagninegosyo. Asa lang sinabi ko sa kanya, pagdating doon sa salvation, hindi kita pwedeng kayang panagutan sa Diyos kasi the salvation, to each his own. So, hindi ko pwedeng sabihin na, Lord, isip mo ito kasi, asawa ko. Kasi sabi ko, ang aking responsibilidad, ipakilala sa iyo si Kristo na natagpuan ko. Diba? Parang sinabi ko sa kanya kung ano itong mga pinupuntahan at sumama naman siya. Ang kaso nga lang, hindi siya noon makabitiw sa pagninegosyo. Pero hindi ko siya pinilit na tanggalin. So I just let her grow in that process, including yung pag-grow niya sa faith. Siya na mismo na umayaw doon sa pagninegosyo. So ayaw ko kasi dahil anything na iharangan mo, magtatalo kayo. So yun ang inyong agreement. Parang yan naging inyong usapan, no? Parang si Brother Larry nahiyaan ka niyang, sige, mag-grow ka dyan. Pero nandun yung guidance, Brother Larry. Okay, so pag may problem, pag may failure, pag failure, Amen. Okay, sa pangalawa, meron ba kayong fear about your relationship? Nung una siguro, kasi nga, kami. Nag-adjust. Hindi kami nagligawan ng matagal. Okay. Kaya nga ako, I really, really thankful to the Lord. Kasi during that time, doon kami natagpuan ni Lord. Na yung time na yun na yung parang critical moment, pumasok si Lord. So yung fear na yun nawala. Through Christ. Amen. Nawala lahat, na-conquer ng Panginoon. Thank you, Lord. Yung pangatlo, paano nyo ini-improve pa yung inyong intimacy bago kayo dumating sa next level? Kasi nasa 30, 31 years, so another level na naman yun, di po ba? So paano nyo ini-improve itong intimacy nyo? Ikaw, Ma. sa akin po, tinitingnan ko na yung aking anak, kaya si Pia. So, si Christina. Sabi ko, gaya nga niyan po, medyo may problema din kami dun sa batang yon dahil yung hindi pa na-approvean yung kanyang So ang intimacy namin dalawang ito, yung uusap naman kami kung paano yung batang yun. So ano po yung inyong measures na ginagawa para i-improve pa, lalong maging masaya, maging matatag at matibay inyong pag-asama? Anong meron ba kayong ginagawa na? Parang sa ngayon kasi parang yung hindi ka na mapaghanap. Alam mo yun yung basta kasi gaya ako pastor, di ba? Yung nga namin noon na ako, medyo maano ako sa food. Oo. Medyo mataas yung aking food taste ka nga. Pero ako ngayon nasanay na okay, lalo na ngayon na dapat ang kakainin mo yung ganito na lang na mga ganito. Parang natutunan mong appreciate na kung ano lang yung meron.
Okay. Tapos parang hindi ka na naghahanap ng anumang bagay na wala naman doon sa kanya. Parang iyon siguro, tapos wala na, you became parang friends already. Parang hindi na yung nagiging magkaibigan na kayo. Now, you can talk anything about. So yung parang friendship, yan, hindi nawawala. Kasi mahalaga yun eh. Hindi lang basta bilang mag-asawa, kundi yung friendship, mahalaga yun. Kasi maraming mga tao ngayon na masyadong busy na sa maraming bagay, lalo na pag sila may mga anak. Minsan dumarating yung time na, naramdaman niyo ba ito nung, let's say, si Pia, no? Di papunta na siya ng States, nagbababay na siya, bye-bye, alis na ng Amerika. Medyo na-realize nyo ba na kayo ay couple mag-asawa, hindi kaya medyo napabayaan na ang inyong pagiging mag-asawa dahil naging very, very busy na kayo in earning a living at hindi masyado nabigyan ng halaga yung inyong pagiging mag-asawa. Nakita niyo ba ito pag nagbababay si Pia, bye-bye, ay laki na ng anak ko. Ay, mas makita niyo yung sarili, parang naiwan ata tayo Parang because of pastor business. Kami, kasi di ba galing ako sa napakalaking pamilya. 12 kami. Tapos isa naman yung ngayon yung anak ko namin dalawa. Sabi ko nga, marami at konti. Pagdating ng panahon, kayo dalawa na lang. So parang we prepared for that time na kaming dalawa lang. Kailangan i-build nyo yung relationship ulit as a couple ulit. Kasi nga dahil parang tapos na yung responsibility, eto na tayo, then what? Paano bang babay na lang? Tulog ka dyan, tulog ako dito. So kailangan kasi yung nakakalimutan ngayon na most marriages na because of masyadong busy sa work, earning a living, lalo sa pagpapalaki ng mga anak, dumarating yung time na nakaligtaan nila na, ay, nag-aalisa na yung mga anak natin, dadalawa lang tayo dito. Kaya isa rin po sa mga reminder sa ating lahat yan, mga kapatid, na bilang mag-asawa, yes, andun yung ating responsibility, but huwag natin pabayaan yung ating relasyon bilang mag-asawa na kailangan araw-araw yan. Hahanap tayo ng mga pamamaraan, how to increase the intimacy. Kasi level by level po kasi yan, di po ba? The more na tumatagal ang marriage, maraming level yan. Hanggat dumati pa ata ng 50 years, another level na naman yun. Amen. Thank you, Lord. At naku, napakaiksi ng ating oras. Anyway, maraming salamat sa inyong dalawa at alam ko po na marami tayong natutunan sa inyong patutuo na 30 years going to 31. Pastor Fred, ano ba ang iyong may advice pa? Sa kanila, yung 1 Peter 3, 1-7, lang mabuti sa inyo, 1 Peter 3, 1-7, makikita natin yung sinasabi ni St. Peter kung paano namumuhay ang mag-asawa na nagpakasal, meron differences, tulad ng differences, age gap, profession, tsaka yung itong culture. Napagtagumpayan ninyo yan. At ang lahat ng katagumpayan ito nanggagaling lamang sa Panginoon. Dahil nababalansin naman nyo ang buhay nyo, di ba? Using false balance is an abomination to God. Balansin ninyo yan. At ang lahat ng ito ay dulot lamang ng pagmamahal ng Diyos sa atin. God is love and God loves us first. Amen. Thank you, Lord. Sige po, Brother Larry, Sister Linda, ano ba yung mga parting words na pwede nyo iwanan sa ating mga viewer? Maraming salamat po sa pagkakataon muli at thank you, Lord. Alam mo, isa rin gustong iwanan sa lahat nating mga nanunod at nakikinig. May isang bilin sa akin ng aking ina. Nung bago mamatay, sabi niya, sa pag-aasawa niyo, kasi 7 kaming lalaki, Brother Rafi, di bali nang hindi niyo ako mapagbigyan, dapat mahalin niyo kaysa sa akin ang inyong mga biyenan. Iyan ay magiging isang susi ng magandang pagsasama niyong mag-aasawa. Yun po ang natutunan ko. At dahil, yun nga po, di ba sabi nga kanina, Pastor, mahalin mo yung mga mahal ng iyong kabiyak. Thank you, Lord. Amen. Sister Linda. Sa akin naman po, ang mag-asawa ay dapat nandyan nga yung pagtutulungan, pag-care sa isa't isa,
At kung may mga differences o yung mga hindi pagkakaunawaan, dapat nasa-settle yan bago matulog. Bago matulog, magkaroon kayo ng reconciliation kasi mahirap yung tutulog ka Thank you, Lord. Thank you, Lord. medyo mayroong problema. At ang po ngayon, lalo ng kasakit siya, everyday po talaga nilalagyan ko ng oil at hinihimas ko po yun. Wala po yung palya. Talagang kahit siya nakahiga na at kami na, talagang aking pinagsisilbihan ko masyado ngayon. Ayan. Thank you, Lord. Talagang love na love mo talaga si... Pagmamahal kong ginagawa sa kanya. Amen, amen. Thank you, Lord. Sige, tayo manalangin na po. Walang kupas talaga yan. Okay. Thank you, Lord. Sige, tayo manalangin na. Panginoon, marami po salamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo na nakasama namin ang Brother Larry, Sister Linda. At salamat po sa kanilang 31 years na marriage ay tunay na ikaw ay nakita, na kumikilos at gumagalaw sa kanila. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo silang gamitin, Panginoon, upang marami pang kaluluwa ang madala sa iyong kaharian. At wala kami may babalik sa iyo sa oras na ito, Panginoon, kundi ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. God bless you all. Salamat po.